Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube tikoy roll. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay glutinous flour 1 cup, all-purpose flour 1/2 cup, asukal 1/4 cup, asin 1/4 cup, fresh milk 1/2 can, tubig 1/4 cup, ube flavor 1 teaspoon at ube food color na 1/8 teaspoon. Ilagay na natin ang all-purpose flour, glutinous flour, asukal, asin, fresh milk. Haluin na natin ito hanggang sa matunaw na ang ating asin at ma-dissolve na rin ang ating all-purpose flour at ang ating glutinous flour. Ilagay na rin natin ang 1/4 cup ng tubig. Haluin lang natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw ang ating glutinous flour at ang ating all-purpose flour. Kapag natunaw na, ilagay na natin ang ube flavor. Haluin mo natin ito ng kaunti. At ilagay na natin ang ube food color. Atin na itong haluin hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. At pinong-pino na po siya. Yan ang mga ka-bakers, at dahil okay na po ito, pinong-pino na po siya, tulad na pong mga buo-buo, ay okay na po ito at ready na lang po natin ang ating molde. Yung molde nga po pala natin ay may mantika at atin na po siyang ilipat ng dahan-dahan. Pagkatapos po ilipat ay atin na po itong i-wiggle ng kaunti para po magpantay lamang sila. Atin na po itong ilagay sa steamer. Ang apoy nga po pala ay high fire at kailangan po ay kumukulo na po agad ang tubig bago po natin ito ilagay. Ang steaming time lamang po nito ay 35 minutes. After 35 minutes ay luto na po ang ating ube tikoy. Yan. Ayan na po siya mga ka-bakers. Ang ganda niya na po. Anyways, atin na po itong kuhanin dito. At atin na po itong palamigin ng kaunti bago po natin ito hiwain. Pag malamig na po ay atin na po siyang hiwain. Yan, atin na po siyang hiwain sa gitna. Pagkatapos naman po hiwain ay atin na po itong dahan-dahaning kuhanin. Maglalagay nga po pala tayo ng plastic sa ibaba or sa ilalim nito para po atin po siyang maikot ng maayos. At maglalagay po tayo ng caramel. Yan po ang magiging filling niya. At ginagawa lang po namin dito ay mga 1 kutsara lang po or 1 kalahating kutsara ang aming nilalagay dito. Yan. At atin na po itong irolyo ng dahan-dahan. Madali lang naman po ito irolyo mga ka-bakers dahil masunuri naman po ang ating tikoy. Di naman po siya lumalaban. Yan. Atin lang pong irolyo ang lahat ng mga tikoy natin. Pagkatapos mairolyo ay kuhanin na po natin ang plastic. Yan. Pagkatapos po kuhanin ng plastic ay atin na po itong hahatiin sa gitna or base po sa gusto nyong or kung gaano po kadami ang gusto nyong hati ng inyong tikoy. Syempre atin na po siyang ipapadaan sa ating peanut. Yan. Atin po yung peanut na atin lang pong dinurog-durog. Kailangan po siyang mapadaan ng mabuti at pati rin po dapat ang gilid ay mayroon. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo nating caramel sauce. Yung dami naman po ay kayo na po ang bahala. Mabibili po ito sa mga bakery supplies. At eto na nga talaga mga ka-bakers, presenting ang ating finished product ng ube tikoy roll na sobrang sarap, hindi nakakaumay at higit sa lahat ay sobrang the best pa nito. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga special na occasion para makain ng tikoy. Lalo na ang ating ube tikoy roll dahil kahit nasa bahay lang tayo ay kayang-kaya natin ito. O di po ba mga ka-bakers, sulit na. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin? Gawin nyo na din ha? Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 6:33-34. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, hubag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen, amen, amen. Pasalamatan natin ang Panginoong Hesus noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya naman hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless.